Basic payroll formula baka mo sa Excel? Tara, ituro ko sa'yo. Akala may sample dito na pala ako dito. Kung makita nyo yung mga category ko is may nakalagay dito na gross pay, SSS, pag-ibig, PhilHealth, total deduction, at yung net pay. Tapos may employee name. So first na gagawin natin is naglagay tayo dito ng employee name. Okay? Next naman dito is pwede ka rin naman dyan maglagay sa before yung AE column. Pwede ka mag-insert dyan ng employee number. Ngayon kasi ito yung sample na gagawin ko. Ngayon, naglagay akong position, admin. Yung days work niya is naka 20 days siya. Tapos yung rate niya per day is 610. Ngayon, itong regular holidays at work tsaka special holidays work is nakablanko muna. Kasi para ma-compute natin yung holiday pay, yung E2 is ita-times natin siya dito sa rate natin per day. Kasi most likely kapag holiday pay o yung regular holiday work hours is naka-times 2 yan. Kumbaga magdadoble yan. Ngayon, pag naglagay ako ng 1 dyan, nakita nyo 1,220. Kumbaga times 2 niya yung 610 na rate per day. Ngayon, gusto ko sana isama na rin dyan yung special holiday na rate. Pwede ka rin naman dito mag-insert. Pero pwede ka na rin naman dito rin sa column G natin nang mag-plus ka dito. Tapos ito rin yung parameter natin tong F2. Tapos ita-times natin yan sa rate per day. Okay? Tapos ita-times ulit natin yan sa 130%. So 1.3 yan. Yan yung ruling doon sa kapag special holiday work sa Pilipinas. So, kapag nag-input ako dito, 1, nakita nyo, naging 793. Kapag naglagay rin ako dito sa regular holiday works, is nag-plus na. Kumbaga, parang pinagsama ko na. Ngayon, yung gross pay, paano ma-compute? Tinimes ko lang yan sa days work times yung rate per day. Yan yung gross pay. Pero, sinama ko na rin syempre dyan yung holiday pay kasi yan yung pinaka-lump sum o yung pinaka-total amount niyan. Ngayon, paano naman sa SSS? Most likely, ito mga rate ko dito is-sample lang, baka may updated rate na. So, ngayon, itong gross pay ko, tinimes ko lang yan sa 0.045 kasi 4.5%. So, ayan, 0.045. Ngayon, sa pag-ibig naman is dito, H natin, itong H2, yung gross pay, times natin yan sa 0.02. Next naman natin sa PhilHealth, alam ko is 5% to nung way back 2024. So, dapat 2.5 to kasi hati doon sa HR o yung employer. So, yan. Tinimes ko lang din yan sa 0.03. Yan yung sample ko lang. So, ito yung total deduction natin dyan is sinam ko na lang. Tapos, yung net pay natin, syempre, most likely, ito yung gross pay natin, less natin sa total deduction. Most likely, ito yung mga simpleng computation lang sa payroll. Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.